Alam po nyo kasi mga kabagis, ang dami nang nangyaring impeachment sa kasaysayan ng Pilipinas. Subalit kita naman natin na hindi nakatulong sa ating bansa. Papalitan lang din ng kaparehas nilang mga barairo. Itong kampo ni BBM, maraming taga-suporta yan. May mga tinatawag pang loyalists. Ganon din ang kampo ng mga Duterte. Hindi ito yung inaakala nyong pangkaraniwang rivalry lang. Kahit tanungin nyo pa po si Xi Jinping. Yung sinabi ni BBM na yung ihahaing impeachment ni VP Sara is unimportant. Totoo po yun. Naimbag nga daw yung ulit mga kabagis. Magandang araw ho, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Maliban sa mga barairong na mga Pilipinong pro-China. Eto na nga ho, ang daming naglalabasang mga hanas tungkol sa lumabas sa Net25 na peace rally ng INC against sa impeachment ni VP Sara. Hindi pa ho nangyayari. Ang dami na hong bida-bidang vlogger kung ano-ano na ho ang pinagsasabi. Kesyo daw, nakikisawsaw na ang INC sa politika. May pinapanigan na raw. Nabili na raw ng mga Duterte ang INC. Sure ka? Marunong ka mag-compute? Bahala ka. Di kita tutulungang mag-compute. Alam nyo mga kabagis panigurado po ako. Hindi gagalaw ang INC sa ikasisira ng bansang Pilipinas. Matalino po ang INC. Hindi po yan katulad ng kay OJC ni Kibuloy. Hindi yan lalaki at lalakas na wala pong pumapatnubay sa kanila. Disclaimer lang ho, hindi po ako tagapagtanggol ng INC. Ang INC talaga, bihira gumalaw. Pero ang tindi. By the way mga kabagis, ngayon po ang bibigyan po natin ng punto, komentaryo, reaksyon at kritisismo. Itong video ni Hiwaga ng Kasaysayan. Pwede po niyong bisitahin ang kanyang YouTube channel para mag-like at mag-subscribe kung mas prefer po nyo ang walang nagko-komento sa video na katulad nito. Siyempre po, huwag po nyo rin kakalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating mga videos para lagi po kayong updated sa mga video na nilalabas natin na tulad nito. Ilang araw po matapos ideklara ng Iglesia ni Cristo na sila ay magsasagawa ng peace rally bilang pagsang-ayon sa pahayag ni Pangulong Marcos na wag mapatalsik sa pwesto ang ikalawang Pangulo, ay patuloy na nagiging laman ng usap-usapan lalo na dito sa social media ang naging pahayag na ito ng INC. Pero maliban sa bagay na yan, meron po akong nasagap na impormasyon mula sa mga kababayan natin sa Iglesia ni Cristo. Gusto ko lang ho ipapansin itong sinabi ni Hiwaga ng Kasaysayan. Huwag kayo maniniwala kung sabi-sabi lang. Bakit ho? Kasi maaaring madagdagan o mabawasan ang mga impormasyon. Maniniwala ako kung ministro ng INC galing ang information. Panigurado ho, may supporting letter o palibot liham galing sa tagapamahala ng INC. Na mga personal ko ding kakilala na talagang seryoso ang kanilang relihiyon na ipagsigawan ang kanilang damdamin alang-alang sa kapayapaan ng bansang ito at ang kanilang napakatinding pagtutol sa anumang uri ng kaguluhan na maaaring magmula sa kaninumang panig. Batay sa mga kaanib ng INC, nagbaba na ng bilin ang tagapamahalang pangkalahatan nito na si Ka Eduardo Manalo ng isang napakahalagang bilin na marapat isagawa ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng mga ministro nito. Ang bilin na ito ay naghihikayat at marapat na mag-udyok hindi lamang sa mga kaanib ng INC kundi sa kaninumang Pilipino o mamamayan ng bansang Pilipinas. Kaya minarapat kong gawan ng video ang paksang ito upang lubos nating maunawaan kung bakit gano'n na lamang ang pagsisikap ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng kanilang pamamahala para mapanatili ang kapayapaan ng ating bansa.
Pero bago yan, hinihiling ko sa inyo na pakiclick nyo po muna ang like button bilang pagsuporta sa katulad kong content creator. Nakasubscribe na po at nakalike na rin po sa video. December 4, 2024 nang opisyal na ideklara sa programang Sagan ng Mamamayan ng Net25 na pagmamay-ari ng Iglesia ni Cristo na ang kanilang relihiyon ay tutol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, at ito ay alinsunod sa naging opinyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan nga ho kung totoo man. Kaya ako po sinabing kung totoo man, kasi hindi pa naman po nangyayari ang peace rally ng INC against sa impeachment ni VP Sara. Sa tingin ko po, merong nakikita si BBM at INC na hindi basta maunawaan ng pangkaraniwang pangunawa. O dili kaya'y naiintindihan man, pero ayaw intindihin. Personal na interes ang nangingibabaw. Kasabay din ito ay ipinahayag ng host ng nasabing programa na batay sa bilin na kanilang natanggap, ang INC ay para po sa kapayapaan at ayaw sa anumang uri ng kaguluhan na magmumula sa kaninumang panig. Ngayon, dahil sa usaping ito mga kaibigan, sinubukan kong kausapin ang mga kakilala kong personal na kaanib sa INC. Nagtanong ako ng ilang bagay na may kaugnayan sa nasabing pahayag sa kanilang programa. At iisa lang ang naging sagot nila sa akin, na kung anuman anya ang narinig ng publiko ay yun din ang buong katotohanan, na kung magsasagawa man ng peace rally ang kanilang relihiyon, hindi ito dahil sa politika o anuman, kundi para sa kapayapaan ng lahat. Pero ang pinaka-nakapukaw ng pansin sa akin ay nang malaman ko na bago pa pala isa publiko ng Iglesia ni Cristo ang kanilang naging pahayag ukol sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente, ay mayroon na palang naunang ibinilin sa kanila si Ka Eduardo Manalo na siyang pamamahala ng nasabing relihiyon. Sa naunang bugso pa lang pala ng iringan sa pagitan ng Pangulo at ikalawang Pangulo ng ating bansa, ay nakatanggap na ng bilin ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalo na dito sa bansang Pilipinas, na sa bawat pagsamba, pagpupulong o ang tinatawag nilang pagpapanata o devotional prayer, ay isasama nila sa kanilang mga panalangin ang ukol sa kapayapaan ng ating bansa. Yan po ang tama, ang manalangin para sa kapayapaan ng ating bansa. Panigurado, maiintindihan po ito ng lahat. Lahat ho ng nakakaunawa. Kahit na pinaninindigan ng INC ang separation ng church and states, pero kung ang kapayapaan ang mamimiligro, kahit sino naman ay maglalabas ng saloobin. Dahil ho, damay-damay tayo dito. Ibinilin anya ni Ka Eduardo sa mga ministro at church officers ng INC na isasamang hihilingin sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin ang kaayusan ng Pilipinas maski ang kapayapaan sa mga nanunungkulan sa bansang ito. At ang pinakadahilan nila kaya hanggang ngayon ay patuloy nilang isinasama sa panalangin ang para sa kapayapaan ng Pilipinas ay upang mapanatili din ang kapayapaan ng kanilang paglilingkod sa Diyos, sapagkat nakatala rin sa Biblia na ang Diyos po ay Diyos ng kapayapaan, gaya ng nakatala sa unang Korinto 14 talatang 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ngayon alam nyo na ang Diyos ho ay Diyos ng kapayapaan at hindi Diyos ng kaguluhan. Ang sarap mag-mention ng pangalan po dito. Ito ang katunayan na ang INC po ay kumikilos para sa kapayapaan sapagkat sumasampalataya sila, gaya ng ating nabasa din sa Biblia, na ang Diyos po ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, at ito ang marapat gayahin anya ng iglesia. Ngayon, marami akong nababasang komento na kesyo pakikisawsaw daw sa politika ang ginagawang ito ng INC at labag daw po ito sa aral ng Diyos. Well, para po sa inyong kaalaman mga kaibigan, iba po ang nakikisawsaw sa politika sa nagpapahayag ng saloobin para sa kapayapaan.
kung meron mang relihiyon na marapat-paratangan na sumasawsaw sa politika, ay yung mga relihiyon ng mga tagapagturo, pastor o pari na mismong sumasama sa pagpa-file ng impeachment complaint laban sa vice-presidente. At ang bagay po na ito ay labag mismo sa aral ng Biblia sapagkat ganito ang nakatala sa Roma 13 ang talata ay 2. Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at dahil dito parurusahan niya sila. Hindi sa nagiging bias mga kaibigan, pero kung susuriing mabuti ng mga taong may pangunawa ang sitwasyon ngayon sa ating bansa, litaw na litaw kung sino ang mga relihiyon na lumalabag sa batas ng Diyos at ito ay ang mga relihiyong pinangungunahan ng mga pari o pastor na lumalaban sa pamahalaan, halimbawa sa pakikipagkaisa nila na mapatalsik ang vice-presidente sa pwesto. Dahil kung babasahin natin ang nasa talatang 1, tuwirang sinasabi doon na ang naglagay ng mga tao sa gobyerno ay mismong ang Panginoong Diyos. Kaya sabi diyan sa talatang 2, ang lumalaban anya sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at yun anya ang dahilan kung bakit sila parurusahan. Ngayon, alamin naman natin, yun bang ibinilin ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na ipanalangin ang kapayapaan ng Pilipinas para sa kapayapaan din ng kanilang paglilingkod sa Diyos? Yun ba ay sang-ayon naman sa Biblia? Ganito naman ang nakatala sa Jeremias 29 ang talata ay 7. At inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking pinagdalhan sa inyong bihag at inyong idalangin sa Panginoon sapagkat sa kapayapaan niyaon ay magkakaroon naman kayo ng kapayapaan. Hindi na po bagong bagay ang ginawang aksyon ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na ibilin sa kanilang kapatiran na idalangin ang para sa kapayapaan ng bansang ito alang-alang sa kapayapaan ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat sa panahon pa lamang ng bayang Israel ay mismong ibinilin din noon sa mga Israelita na ipanalangin ang bayan o lungsod kung saan sila dinalang bihag. Inata sa kanila na ipanalangin sa Diyos ang kapayapaan ng lupaing iyon sapagkat sa kapayapaan ng dakong iyon ay ang kapayapaan din ng mga lingkod ng Panginoong Diyos. Alam po nyo kasi mga kabagis, ang dami nang nangyaring impeachment sa kasaysayan ng Pilipinas. Subalit kita naman natin na hindi nakatulong sa ating bansa. Papalitan lang din na kaparehas nilang mga barairo. Itong kampo ni BBM, maraming taga-suporta yan. May mga tinatawag pang loyalist. Ganon din ang kampo ng mga Duterte. Hindi ito yung inaakala nyong pangkaraniwang rivalry lang. Kahit tanungin nyo pa po si Xi Jinping. Yung sinabi ni BBM na yung ihahaing impeachment ni VP Sara is unimportant. Totoo po yun. Kung lalaliman lang po nyo ang research, makikita po nyo may dahilan. Bakit sinabi ni BBM yon? Ano po yon? Namamayagpag po ang Pilipinas ngayon sa ekonomiya. Sa projection, malalagpasan pa natin ang bansang China. Ngayon, kung magkakaroon ng dahilan ng kaguluhan, yung projection ng pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, maaari pong hindi matuloy. Ang totoong kalaban po ng bansang Pilipinas ngayon ay ang aggression ng bansang China sa West Philippine Sea. Kailangan po nating magkaisa sa ngayon. Dahil pag nalingat tayo mga kabagis, sa ayaw at gusto mo, baka maging pangalan na maging apo mo ay maging Chongqing-Chongwa. Alam niyo mga kaibigan, bilang mamamayan ng Pilipinas, sabihin pang ang iba ay hindi naman kaanib sa Iglesia ni Cristo, pero marapat na ang maging isipan natin sa isinasagawang aksyon ng INC ay maging kaisa nila sa adhikaing panatilihin ang kapayapaan. Kasi minsan ba'y naisip na ninyo kung ano na lamang ang mangyayari sakaling mapatalsik ang vice-presidente? Harapin na po natin ang realidad. Hating-hati na naman ang mga Pilipino. Hindi matututulan na maraming Pilipino ang kampi sa panig ng Duterte, gaya rin ng katotohanan ng maraming Pilipino ang panig sa Marcos.
Kaya sa oras na mapatalsik ang Duterte, napakalaki ng tsansa na magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa para lang ipaglaban ng mga Pilipino ang bawat panig na kanilang kinakampihan. Napakainit na po ng tensyon ng magkabilang panig. Anumang oras at sa alinmang maling galaw ay pwede na itong maghudyat ng kaguluhan. Kaya magpasalamat na lang din tayo sa pamunuan ng INC sapagkat nang sila ay maglabas na ng saloobin, tila may bumangong tagapamagitan sa magkabilang panig na kapwa ipinapakalma ang mga ito. Isang tagapamagitan na ang hangad lang ay mapanatili ang kapayapaan ng bansang ito at upang wag nang masimulan pa ang mas malaking gulo na tiyak makakaperwisyo sa kabuuan ng sambayanang Pilipino. Yun, ikaw kabagis, payag ka ba na ma-impeach si BP Sara? Bilang Pilipino, malaya kang ilabas ang iyong komentaryo, opinion sa comment section sa ibaba. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits sa susunod na videos. Adios!